Huminto si Eros sa paglalakad nang makita ang babaeng papasok sa entrance ng building. Hindi niya maiwasang matulala sa kagandahang papalapit sa direksyon niya. Sumikdo ang puso niya dala ng labis na kaligayahan. Napako pa ang mata niya sa namumulang labing hindi nagpatulog sa kanya kagabi. Antoinette, tila nahihipnotismong usal niya. Parang slow motion ang bawat paglakad nito palapit sa direksyon niya. Pinaglandas niya ang mata sa suot nitong itim na dress na pinatungan ng off-white coat na kasing haba lang ng dress na suot nito. Her slender, creamy white legs were getting his attention at napapalingon ng ilang lalaking nakasunod dito. Wow! Pulalas ni Liam na nasa tabi niya. Who's that hot chick? Bigla siyang nakadama ng iritasyon sa reaksyon nito. Liam works toward Antoinette. Hi, Miss Beautiful. Bati nito. Napahinto naman si Antoinette sa paglalakad. Bakit? Kunot ang tanong ni Antoinette dito. Gulat namang napatitig si Liam dito nang sa wakas makilala ang babaeng kaharap. What the fucking shit? Ang ganda mo, hindi kita nakilala. Eksairadang saad nito. So, iba ng itsura ko? Gumuhit sa labi nito ang satisfied ng ngiti. He was speechless at para siyang tuod na nakatitig lang sa kaganda ng kanyang asawa. Bagay pala sa'yo ang kulot at maiksing buhok. Komento pa ni Liam. Oo nga ngayon ko lang na-realize. Sana noon pa ako nagpalit ng anyo. Hindi sana ako napagkamalan na ibang tao. Makahulog ang saad nito bago siya tinapunan ng tingin sabay taas ng kilay. Antoinette walked past him at tuloy-tuloy na ito sa lift. Pare, tulala ka na dyan. Pambubos ka ni Liam na sinuntok pa na mahina ang braso niya. Noon lang niya nagawang kumilos at mabilis na bumalik patungo sa lift. Hey, akala ko malilibre ka. Pasigaw na tawag ni Liam. Hindi niya ito pinansin. Bagkos ay sunundan lang ang asawa. Subalit bago pa siya makalapit sa lift, sumara na iyon. Gumalaw ng indicator arrow pa itaas. Bago pa niya napindot ang open button. Ba't parang si Jennifer Lawrence na ang kamukha ng ex mo? Asawa ko yun, sira. Pikang sakmat niya dito. Ano kayang naisip niya at nagbago ng style? Bagay sa kanyang coffee brown na hair with perm and short hair. Nice. Anito sabay himas ng baba. Matagal ko nang alam na magandang asawa ko. Hindi mo na kailangan sabihin. Napapaismid pa niyan Turan. At huwag mo rin pagpantasya ng asawa ko. Grabe ka, parang mo na rin sinabing gusto ko makapag-sex sa'yo. Mandiri ka nga. Anito na napapangiwi. Eros. Agaw pansin ang tinig mula sa kanilang likuran. Pagharap niya ay ang nakasimangot na si Jade ang nandoon. Bakit hindi mo malang sinasagot ang tawag ko ha? May himig tampong saan nito. Busy ako. Balo walang sagot naman niya dito. Tuloy ang conference mo sa Monday. Sama mo ako. Kailangan ko magpunta ng Thailand. Malambing na saad dito sabay kapit ng kamay sa braso niya. Sorry, nakapag-book na ako at isa lang ang isasama ko. Business matters yun, Jade. Paliwanag niya dito. Pero bakit? Gusto ko samahan doon. Please, lagi mo doon tinatagyan ang offer ko. Samo nito na mas isiniksik pa ang katawan sa kanya. Hindi pwede. Utusan ko na lang sa sekretary ko na ipag-book ka ng flight. Umuwi ka na, may gagawin pa ako. Taboy niya dito. Bakit magalit ka? Namimiss lang naman kita. Ilang ulit ko ba sasabihin yun? Ungot nitong naiiyak pa. I'm sure. Teo won't mind kung ako ipapalit mo sa kanya. Giit dito. A year ago na magtapat ito ng feeling dito sa kanya. Akala niya wala lang itong mapuntahan kaya tinulungan niya ito. But she insisted to live in his house. Bagay na mariin niyang tinutulan. May asawa na ako. What? Hiwalay na kayo, di ba? I'm sorry but I'm taking my wife back. Pinal niyang sabi na ikinagulat dito. Nasisirahan ka na ba? Siya ang... I don't want to hear anything about what happened back then. Sansala niya sa sasabihin nito. Kung hindi sana niya pinairal ang emosyon niya nung ipakita ni Jade ang mga larawang ibinigay nito, he would not have lost his wife na pagsisisihan niya na higit pa sa pagkawala ni Bea. Umuwi ka na. Taboy pa niya dito. Ang sama mo, Eros. You'll regret rejecting me. At ang babaeng yun, I will never forgive her. Namumula sa galit na nagmarcha itong paalis. You'll never find her. Dinig niya saad nito na ikinakunot noon niya. Magwawala yun kapag nalaman niyang nasa office mo si Antoinette. Naiiling na usal ni Liam habang nakasunod ng tingin sa papalayong babae.
Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Antoinette nang sa wakas ay makarating siya sa opisina niya. Muli isinipat niya ang sarili sa harap ng salamin. Masama ang loob niyang magpagupit at ipakulot ang mahal niyang buhok. Pero yun na lang ang naisip niyang paraan para lang tigilan siya ni Eros. Dahil ang kamukha niya ang babaeng mahal nito kaya ayaw pa rin siyang tigilan nito. Pero nagtataka talaga siya kung bakit sa nakalipas na taon hindi nagkabalikan ng mga ito. 2 taon lang ang agreement nila noon. Naisip niyang baka dahil doon rin babalik ang babaeng mahal nito. Pero si Jade ang nakita niyang kasama nito sa event noong naligaw siya. And they look good together at mukhang masaya naman ang dalawa. Kaya bakit niya ako kinukulit? Naiiling na saad niya. Nagawa niyang ngitian ang sarili. Mukhang effective naman ang ginawa niya dahil hindi nga siya nakilala nito. Para itong tuod na nakatitig lang sa kanya. Ngunit sa kung anong dahilan nakadama siya ng lungkot. Ma'am Antoinette, naputol ang paglalakbay ng diwa niya sa tawag na iyon. Ang ganda niyo naman, di ko kayo nakilala. Anang secretary ni Eros na matamis na ngumiti sa kanya. Bakit? Medyo asar niyang sagot. Isa ito sa mga love na Eros. Lihim siyang napaismid. Ito nga po pala ma'am, ang plane ticket ninyo. Anito sa kainabot sa kanya ang sinasabi nitong ticket. Nagugulang napatitig naman siya doon. Ticket for? She asked hesitantly pero tinanggap na rin niya. A conference kasi sa Thailand. Isasama daw po kayo ni sir. Paliwanag nito sa kangumiti. Bakit ako? Ikaw ang secretary, di ba? May pagtatakang tanong niya dito. Naku ma'am, never pa ako nakasama sa out of the country conference. Kasi madalas yung mga pharmaceutical scientists ang kasama niya. Kwento nito. Bakit niya ako sasama? Wala sa loob na tanong niya dito. Natawa naman ito. Ewan ko ho. Pero feeling ko gusto kayo ni boss. Saad nitong ikinasimangot niya. Gusto lang niya akong busitin. Pero, taka, hindi ka nagagalit? Saan naman ho? Sa ideya mong gusto ako ng boss mo. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako ang type noon. Sinigap niya maging formal sa sinabi niya na ikinatawa naman ito. Miss Rosales, napipikong saway niya dito. Pinagtatawanan talaga siya ng bruha. Normal lang sa mga babae magka-crush sa kanilang super hot na boss. Pero Ma'am Antoinette, may asawa na ho ako. Saka hindi kami bagay ni boss. Mukhang mas bagay kayo. Ewan ko nga ba kung bakit nakapag-divorce sa kanya yung asawa niya. Ang gwapo kaya ni sir. Litanya nito na ikinaismid niya. Pero bakit love ang tawag niya sa'yo? Lovely Rosales po ang name ko, ma'am. Sagot nitong nakangiti pa rin. Okay. Napapahiyang saan niya. Kala ko kasi. Anyway, hindi lahat ng gwapo mabuting tao. Yung iba manggagamit lang. At pag nagsawa na sa'yo, itatapon ka na lang na parang basura. Sikmat niya. Grabe naman ang bitter niyo, ma'am. Hindi I'm just stating fact. Anong fact? Well, na masama ugali ng lalaki. Nahinto ang paglilitanya niya nang mapagtanto niyang naging lalaki ang boss ng kanyang kausap. Upang makita ang amused na mukhang nakatitig sa kanya na tila sayang-saya sa sinasabi niya, nakapumulos pa ito. Maiwan ko na kayo, sir. Paalam ni Lovely na napangisi na lang. Sa Sunday ang flight natin. Anito, handa na sana niyan tumanggi nang muli ito magsalita. Kasama yan sa training mo. Ang dad mo nagsuggest niyan kaya huwag mong tanggihan. Tawagan mo pa kung hindi ka naniniwala. Litanya nito na tila alam na alam kung anong mga sasabihin niya. Pero hindi ko pwede kasi napakagatlabi siya. Inaalala niya ang 2 anak niya. Hindi pa naman sanay ang mga iyon nang wala siya sa tabi ng mga ito kapag natutulog. At paano kung mabuko pa ni Eros sa sekreto niya? 3 araw lang naman iyon. Ano naman kinalaman nito sa pamamalakad ko sa IG? Antoinette, huwag mong kalimutan ako ang boss mo ngayon. Kailan pa naging matigas ang ulo ng isang empleyado sa boss niya? Seryosong saad dito. Trabaho lang yan, walang personalan. Unless gusto mong gawing personal. In your dreams, Mr. Esteban. Kung ganoon, walang dapat maging issue. Wala ka namang feelings na sa akin, di ba? Wala. Mabilis niyang sagot at muntik pa siyang ipahamak na lalamunin niya kung hindi niya magawang pigilan ang pagpiyok. So walang dahilan para tumanggi ka. Hindi naman ako ang may gustong isama ka. Sagot dito sabay talikod. Kapag tumanggi ka, iisipin ko gusto mo pa rin ako. Pahabol na saad nito bago pumasok sa extension door. Ngunit lingid sa kalaman ni Antoinette, Eros was grinning happily as he sat on his expensive chair. Saka binuksan ang monitor ng sa harap nito.
Walang nagawa sa Antoinette kundi ang pumayag na lang para lang patunayan ang sarili sa ex niya. Pinakausapan na lang niya si Emmy na samahan ng tiyahin sa pagbabantay ng mga anak niya. Pumayag naman ito pati na mga anak niyang aalis siya ng ilang araw. At ngayon ngay patungo na sila sa hotel na tutuluyan nila sa Bangkok, Thailand. We had reservation. Ani Eros sa receptionist, saka may pinakita ito sa phone nito. Kaagad namang ibinigay ng babae ang keycard pagkatapos. Nasa na sa akin? Anya na makitang isa lang ang keycard na hawak nito. Paungol na usal nito sabay nagkamot ng sentido. What? Isang kwarto lang kinuha ko. Mag-asawa naman tayo eh. Bali walang sagot nito. Eros, this is not funny. Ano mag-asawang pinagsasasabi mo dyan? Pigil na pigil niya ang pagtaas ng boses habang nakasunod siya kay Eros at naglalakad patungo sa lift. Sobrang inatake siya ng kung anong kaba na hindi niya mawari. Sila? Mag-asawa? Di ba nga't pinarusahan siya dito dahil ayaw sana niyang pumayag sa divorce? As if, baka nga nagkumahog ka pang mag-file matapos kumpirmahan yun. Sarkastikong saan niya. She was never wrong. Giit niya sa sarili. Subalit nagulat siya nang bigla itong huminto. Dahil nakasunod siya dito, bumangga pa siya sa likod nito. Para naman siyang nakuryanteng napalayo dito. Anong kaya mong ipusta para doon? Anito nang humarap sa kanya. 2 hakbang din ang pagitan nito pero ang lakas ng tambol ng puso niya kaya't natatakot siyang baka marinig nito iyon. Ano? Nautal-utal pang tanong niya. Kung kasal pa rin tayo, babalik ka ba sa akin? Seryoso ang tingin ibinigay nito sa kanya. Nananantya. Napakurap naman siya upang mahimigan ang natotorete niyang utak. Di ako mismo magpa-file ng divorce. Anya nang makabawi. As if maniniwala ako sa kalukuhan mo, Eros. Kaya ikuha mo na lang ako ng ibang sweet. Huwag mo akong pinaglololo ko. I can't. Saka ang laki ng sweet. Hindi ko naman sinabi magtatabi tayo sa kama. Pero ayos lang naman kung gusto mo. Nito sabay kindat bago siya tinalikuran. Sinasadya mo na talaga ito, Eros. Hindi ka na nakakatuwa. Pikong sa adiyang muling napasunod dito pero inirapan niya ito nang makasakay sila sa lift. I'm innocent, Antoinette. Ang dad mo nagsuggest ay sama kita at nakapagpabook na ako ng hotel noon kaya ipinahabol ko na lang yung plane ticket mo. Kaya pala magkatabi ang seats natin kanina. Sikbat niya dito. Nakataon lang na available yung upuan. Giit naman ito. He was obviously enjoying pissing her off. Halika na nga. Nabigla pa siya nang hilahin nito ang kamay niya palabas ng lift nang bumukas iyon. Tila may libu-libong kuryente ang nanulay sa balat niya mula dito kaya lalong tumambol ng malakas ang kanyang puso. Ilang araw pa lang mula nang magtagpo sila pero pakiramdam ni Antoinette, napakarami nang nangyari. Anong oras magsisimula ang conference? Tanong niya dito na makapasok sila sa suite. Nanatiling hawak pa rin ito ang kamay niya. Binawi niya iyon pero ayaw nitong pakawalan. Bukas pa? What? Bukas pa pala? Bakit ang aga natin dito? Napatingin siya sa wall clock. 3:00 pa lang ng hapon kaya napahigpit ang kapit niya sa kanyang hindi kalakihang maleta dala ng gigil. Ilang oras lang ang biyahe patungong Thailand. Anong gagawin niya sa napakahabang oras kasama ito sa hotel? Siyempre ayokong umattend ng conference na pagod. Magpahinga muna tayo. Then kain tayo sa labas later. Ewan ko sa'yo. Sumusukong sagot niya. Kahit naman magtatalak siya, wala na siyang magagawa. Maras na hinila niya ang kamay niyang ayaw pa rin itong pakawalan. Sa akin na bed. Deklara niya saka hinila ang maleta niyang papasok sa nag-iisang pinto na nasa harap nila. Diyan ka sa sofa matulog. Natigilan siya na makapasok siya sa kwarto. May 2 puting tuwalya kasi na nasa gitna ng kama na ginawang swan na tila naghahalikan ng mga tuka. Ano to, honeymoon? Iiling-iling na usal niya. Pwede naman kung gusto mo. Literal na napatulon siya ng bubulong sa punang tenga niya si Eros. Dumikit kasi ang labi nito sa tenga niya. Mariin siyang napapikit. Her heart was beating even harder at tila biglang nanuyo ang lalamunan niya dala ng init na hatid ng simpleng pagdaiti ng kanilang balat. Malapit na ata siyang ma-heart attack. Sabi ko ako dito, di ba? Kandautal na saan niya. Saka lumayo ka nga sa akin, pwede? Akala niya effective ang pagpapakulot niya para lubayan siya ni Eros pero bakit dikit pa rin ito ng tikit sa kanya? Bakit? Natatakot ka bang nasa malapit ako? Nananantya ang tingi pinukol nito sa kanya.
Hindi niya magawang sumagot kaagad kung bakit kasi ang lakas ng pintig ng puso niya. Kinakapos tuloy siya ng hangin. Hindi lang magandang tingnan. Dapat iniisip pong mararamdaman ng babaeng mahal mo kapag nalaman niyang ex-wife mo ang kasama mo sa conference at sa iisang kwarto pa. Iniisip ko naman yun. Iniisip ko rin kung paano ko siya iuuwi sa bahay at gumawa ng maraming baby na kamukha niya. Nitong matamang nakatitig sa kanya. Gusto niyang mapikon dahil gusto niyang isiping siya ang tinutukoy nito. But of course, it was not her. May pait na gumuhit sa lalamunan niya dahil doon, but that helped her a bit. Kahit nga ngayon, yun ang gusto kong gawin. Sa inis niya, marahas niyang hinablot ang tuwalyang nasa ibabaw ng kama at ibinato sa mukha nito. Hindi ito nakailag pero alam naman niyang hindi ito nasaktan. Palambot naman kasi ang tuwalya. Hindi lang yan ang ihampas ko sa'yo sa susunod. Banda niya dito, sabay lunok. Hindi naman siya mapanakit na tao kaya nakonsensya pa rin naman siya. Ayos lang. Gaganti naman ako. Masarap akong gumante. Dapat alam mo yan. Nito, saka nakakalokong umiti na napatitig pa sa dibdib niya at naglakbay pa ang mata nitong pababa, dahilan upang mag-init ang kanyang muka. Paano naman sa tingin nito para siyang walang saplot sa katawan? Tingin pa lang namumula ka na. What more if I touch you again, Antoinette? Mahinang usal nito nang muli magtagpo ang mga titig nila. Kumabog na naman ang malakas ang dibdib niya nang humakbang itong palapit. Alam mo, mabuti pa Tinangay ng hangin ang sasabihin niya nang huminto sa Eros, ilang dangkal ang pagitan ng kanilang mga mukha. Lumabas ka! Anya sa kanapa atras pero napaupo siya sa kama. Dahil doon, nalaka mga mata niya nang mapatitig siya sa nasa kanyang harapan. Bakat kasi ang umbok sa pantalo nito. Yun bang gusto mong palabasin ko? Nakangising saan nito. Dama niya ang pag-iinit na mukha niya nang tingalain niya ito. Pangising-ngisi lang kasi sa Eros at alam na alam niyang tumatakbo sa maduming utak nito. Parang gusto mo rin naman. Tudyo ng kanyang utak. No, hindi tama to. Kukuha ko ng sarili ko, sweet. Pinatatag niya ang tingin ibinigay dito. Kaysa mabaliw siyang kasama ito sa iisang lugar. At lumayo ka nga sa harapan ko. Singhal niya dito. Hindi niya papayagang paglaruan na naman siya ni Eros. Hindi na niya kakayanin ang panibagong sakit. Imposible yan. Peak season ngayon at isa pa. They only accept client via advance reservation. Pero kung hindi ka naniniwala, itanong mo sa kanila. I'll rest for now. Wala akong tulog kagabi. Nito saka nahiga sa kama. Para namang may spring ang pang-upo niyang napatayo. Nagpalit anyo na nga siya lahat-lahat bakit ayaw pa rin itong siyang lubayan. Kaya siya na lang dapat ang umiwas bago pa niya ipagkanulo ang sarili kay Eros. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya nang lumabas siya para mag-inquire sa baba. Hindi siya maniniwala sa mga palusot ni Eros. Samantala, napapangisi naman si Eros na nag-aantay sa kwarto. He keep on checking his watch. 20 minutes later, padabog na sumara ang pinto kaya mabilis siyang napapikit sabay takip ng braso sa mata. Ilang sandali pa dama niya ang masamang tinging nakapukol sa kanya. Alam kong gising ka. Seryosong saad ni Antoinette. He continued pretending to be asleep. Don't make me lose my patient, Eros. Hindi ko nakikipagbiruan sa'yo. Where the heck is my passport? Galit na asik nito. Nagulot siya ng kurutin nito ang tuhod niya. Ano? Kung may inaantok niya sa dito. Stop playing dumb with me. Nasaan ang passport ko? Pati wallet ko. Gigil na asik nito. Passport lang na sa akin. Wala akong alam sa wallet mo. Painosenteng saad niya. Malamang naiwan sa kotse niya ang wallet nito. He asked Ma'am Pilo to keep them safe. Lihim siyang napangiti. Alam niya maaaring gumawa si Antoinette ng paraan para lumipat ng suite kaya naging advance lang siyang mag-isip. Then where is it? Nandun lahat ng ID at bank card ko. Grabe ka naman, love. Wala akong love mo mukha mo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi na ako natutuwa sa'yo, okay? Nakakapikon ka na. Kita mo itsura ko? Hindi ko kamukha si Bea mo, okay? Halos maiyak ng saad nito na napapapadyak pa. Natatarantang napatayo naman siya. Teka, huwag kang magalit. Sorry na. Mabilis niyang nilapitan nito. Kung may isang bagay man siyang hindi na ipararanas sa kanyang asawa, yun ay ang umiyak na naman ito nang dahil sa kanya. Kailangan talaga reservation ng sa hotel. Saka, huwag ka na magalit. Sige na, sa sofa na lang ako.
Pag-aamo niya dito sabay hawak sa mukha nito. Give me back my passport! Seryoso pa rin Saad dito sabay iwas ng tingin. Oo na, sungit mo, binibiro lang naman kita. Anya saka napilitang ilabas ang passport nitong nasa back pocket niya. Yung wallet ko. Yan ang di ko Nabitin sa ere at sasabihin niya nang biglang mag-ring ang phone nito. Biglang nagbago ang mood nito at mukhang nagulat sa caller. Napakunot noo siya nang sulyapan niya ang pangalang nakalagay sa screen ng phone nito. Sino yan? Inis niyang tanong. Lobs ba naman ang pangalan ng caller nito? None of your business. Nito saka nagmamadaling tumalikod. Lumabas pa ito ng kwarto para lang sagutin ang tawag. Napasunod naman siya dito. Maingat ang hakbang niya upang hindi siya dito mapansin. Lobs, bakit? Namiss ko kagad kayo. Mahina pero dinig niya Saad ni Antoinette. Nalaki pa ang mata nito nang bigla siyang lingunin saka lumabas ng suite. Kayo? Sinong kausap niya? Bigla siyang nakadama ng kuryosidad sa tinatawag nitong Lobs. Sa restaurant ng hotel sila nag-dinner. Tahimik silang pareho na tila nagpapakiramdaman lang. Naman niyang may gustong itago sa kanya si Antoinette. Aksidenteng nakita niya ang nag-pop up na message sa phone nito kanina. Nang pumasok ito ng banyo. Yung Lobs ang nag-message at sinabing, Mommy, we bought baseball bat. Halos 15 minutes itong nawala kanina pagkatapos lumabas para makipag-usap sa Lobs nito sa phone. But, why the hell, Mommy? Wala sa sarili niyang usal. Ano? Anak ba kita? Sa lubong ang kilay na sikmat nito na nabitin pa sa ang tinidor na patungo sa bibig sana nito. Natigilan siya nang mapadako ang kanyang mata sa labi ni Antoinette. Kumibot pa ang labi nitong binasa ng dila. Lihim siyang napamura. Gustong-gusto niyang dumukwang upang halikan ang mapang-akit na labi ng asawa. Sino ba tumatawag sa iyo, Mommy, ha? Asar niyang tanong dito na muntik na nito ikasamid. Anong karapatan mong pakialaman ng phone ko? Namula ang mukhang Saad nito. Lumayo ka sa mga taong taken na. Oh, yeah. I'm doing that. Hindi mo napapansin? Ikaw tong lapit na lapit sa akin kahit taken ka na. I'm not talking about myself. Sinasabi ko yung kasama mo lalaki sa restaurant. Asar niyan turan dito. Lahat na lang kasi nang sinasabi niya may rasbak ito. I want you back, Antoinette. Kaya kalimutan mo na lalaking iyon. Walang gatol na Saad niya. Back? Anong gusto mong balikan ko? Ang magpanggap na si Bea? Nanguuyam ang tingin ibinigay nito sa kanya. Of course not! Naasar na giit niya. Paano niya ba ipauunawa ditong mali ang iniisip nito? He had forgotten Bea long time ago dahil wala na ibang laman ang isip niya kundi ang mahanap ito. So na-realize mong mahal mo ako after 6 years? Do you think paniniwala ako sa'yo, Eros? And please, hindi ako sumama dito para pag-usapan na nakaraan. You see, I'm not Bea. Bumuntong hininga ito. Pagbalik natin, dadaling ko ng lahat ng files ng IG. Sa tingin ko, walang dahilan para magkita pa tayo maliban tungkol sa trabaho. Antoinette almost held her breath. Matapos sabihin iyon, naniniwala siyang yun na makabubuti. Paano na lang pala kung tumawag ang mga anak niya at sa Eros ang sumagot? Kung bakit kasi iniwan niya ang kanyang phone? Kaya hindi talaga magandang ideya na magkasama sila sa iisang lugar. Ano bang kailangan kong gawin, Antoinette? Bigyan mo naman sana ako ng chance. Mga kriminal nga nabibigyan ng pardon kapag nagbago sila. Bakas ang palulong mo sa mukha nito. Kung pakikinggan lang niya ang puso niya, she would be willing to give him a chance. Pero alam niyang hindi tamang paniwalain niya ang sarili sa malinong na katotohanan. Naging lakas niya ang galit at sama ng loob niya dito sa nakalipas na taon. Kaya nga hindi na rin niya nagawang magkagusto sa ibang lalaki dahil natakot na siyang sumubok ulit at masaktan. Isa pa may mga anak siyang priority niya. Sapat na may dalawa siyang matalino at cute na anak. Sapat na. Eros! Napaangat siya ng tingin dahil sa tinig na iyon. Isang magandang babae ang naroong nakatayo sa harap nila. Sofia! Matabis ng ngiti ang namutawi sa labi ni Eros habang nakatitig sa babae. Napatayo pa ito at yumakap sa babae. It's been so long. Kumusta? Ang gwapo pa rin ah. Gusto niya mapikon sa tamis ng ngitian ng dalawang PDA sa harap niya. Hindi yun sa Bea. Nagawa pa niyang sulyapan ng babae. Mukhang mas mabait naman ito kaysa kay Jade. Sorry, you have a date? Ani ng babae na matamis na ngumiti sa kanya.
Kaya kahit asar siya, nagpasya pa rin siyang gumanti ng ngiti dito. Pero natigilan ito sa kanapatitig sa kanya. Ikinagulat niya na biglang lumapit ito sabay hawak sa kamay niya. Kung buhay si Bea, iisipin ko ikaw siya. Lumablam ang mata nitong nakatitig sa kanya. Kahit naiinis siya, parang bigla siyang naawa sa babae. Wait, what? Tahimik niyang tanong na ikinalaki ng mata niya. Patay na ba si Bea? Are you Eros' wife? No, ex-wife. Pagtatama niya. Tapos na akong kumain. Thank you sa dinner. Mauna na ako. Formal niyang sabi sabay tayo. Nice meeting you, Sofia. Baling niya sa babae. Hindi na niya inantay ang sagot ni Eros. Hindi ko naisip na patay na pala ang babaeng mahal niya. Napapailing na saan niya habang naglalakad. Kaya marahil ganoon na lang ang kagustuhan ni Eros na balikan siya. Gusto siyang gamitin ni Eros para mabuhay ang babaeng mahal nito. Tila may libu-libong rayo man nagsimulan tumarak sa puso niya. She thought she had changed her hairstyle pero sa Bea pa rin siya sa paningin ng mga taong nakakakilala dito. Kaya marahil hindi pa rin tumitigil si Eros. Marahas niyang pinahid ang luhang unti-unting sumungaw sa kanyang mata. Bakit pa ba ako nasasaktan? Inis na usal niya. Pagkabalik niya sa suite ay kaagad siyang dumiretso sa kwarto. Hapong nahiga na lang siya. Gusto na lang niyang makatulog. Lumipas pa ang oras ay hindi bumalik sa Eros. Hindi rin siya makatulog. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang fridge na nandoon. May mga prutas, bottled water, juice at canned beer ang nandoon. May ilang chips and ilang junk foods din. Natagpuan niya ang sariling kinukuha ang 2 can ng beer. Matagal na nang huli siyang uminom ng alak, pampatulog lang. Bumalik siya sa kwarto at siniguradong nakalok ang pinto. Binuksan niya ang malaking flat screen TV at naghanap ng magandang palabas. Muntik na siyang mapasigaw ng paglipat niya ng channel ay sa isang porn site siya napunta. Malakas ang sound kaya dinig niya ang ungol ng babaeng kinakain ng lalaki. Dali-daling inilipat niya iyon sa ibang channel pero nag-iinit pa rin ang mukha niya. Mara siyang napailing dala ng hindi niya magawang alisin sa utak niya ang eksenang iyon. Kaya natungga niya ang beer. Plano sana niyang 2 bote lang pero ang sarap ng lasa ng beer kaya kumuha pa siya ng isa. Then another and another hanggang sa nakatulog na lang siya. 11:00 ng gabi nang matapos ang pakikipag-usap ni Eros sa mag-asawang Sofia at Andrew. Wedding anniversary pala ng mga ito. 10 taon na rin pala itong kasal. Sofia was Bea's close friends back then. Pero nang mamatay si Bea, naputol na rin ang komunikasyon niya sa ibang kaibigan nito. Kaya nakipag-inuman siya kay Andrew. Tig-2 bote ng beer pa silang dalawa pero medyo nahilo siya ng bahagya kaya nagpaalam na siya sa mga ito. He used his spare key card na sadya niyang ni-request reception kanina bago umakyat. Pero nagulat siya na makita ang kalat na chips sa sahig. Napangiti siya nang mapansing nakaawang ang pinto ng kwarto kung saan alam niyang tulog ng kanyang asawa. Maingat ang hakbang ni Eros na sumilip sa pinto upang makita ang ilang can ng beer sa sahig. At tila basta na lang nahiga si Antoinette sa kama. Nakalaylay pa ang isang paa nito habang nakatiklop ang isa. Napapailing na napangiti na lang siya. Hindi pa rin ito nagbabago. Basta na lang itong nahihiga sa kama. Did she drunk all this? Napapailing na dinampot niya ang 6 na empty can beer sa sahig. Pinatay niya ang TV na nasa news channel. Matapos iligpit ang kalat ng asawa ay saka siya lumapit dito. Maingat na binuhat niya ito upang isaayos sa pagkakahiga sa kama. Mas marami ka pang nainom na alak sa akin Anya nang hindi mapigilang pagmasdan si Antoinette. Kumibot ang labi nito dahilan upang mapalunok siya dala ng mapang-akit na labi ni Antoinette. Patagilid na nahiga siya sa tabi nito. Maingat na inilapit niya ang mukha dito. Pinagdikit ang tungki ng ilong nila. Panatag ang paghinga nito na mukhang tulog na. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Antoinette. Subalit, naagaw ang atensyon niya sa dibdib nitong bahagyang nakadisplay sa kanyang paningin. Kumalaskas ang botones ng blouse. Muli siyang napatitig sa mukha ni Antoinette. Akala niya ay nagising ito pero tumagilid lang itong payakap sa kanya. Siya naman na napaungol nang magdikit ang balat nila. Damn it. Napapahinga ng malalim na usal niya. Nagiinit ang katawan niya dala sa init ng katawan nito at ang hanging nagmumula sa bibig ni Antoinette. Panakaw, halik lang, love. Paanas na bulong niya dito.
Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Kinabig niya ang batok nito upang pagdikitin ang mga labi nila. Ang planong nakaw na halik ay tumagal at nagawa pa niyang palalimin ang halik. Ang lasa ng alak sa bibig nito ay tila lalong nagpalasing sa kanya. Pinaglandas niya mga palad pababa sa pang-upo ni Antoinette na nagawa pa niyang pisilin. Umungol ito kaya't napamulat siya. Kinabahan siya na bahagya ito nagmulat. Namumungay pa ang mga mata nito kaya marahas siyang napalunok. Pero nang umiti si Antoinette at muling napapikit, hinila niya ang pangupo nito upang pagdikitin ang bahaging iyon ng katawan nila. Dahilan upang silaban ang kanyang katawan dala sa init ng kapangahasang ginagawa niya.